Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Alice Guo pinatawan ng contempt ng House Quadruple or House Cad kung Cassandra Leong muli ring ipinakontempt ng komite dahil sa umano'y pagsisinungaling nito. Dating Bamban Mayor Alice Guo babasahan ng sakdal mamaya sa Valenzuela RTC kaugnay sa kasong graft. Yang Jianxin na kapatid ni Michael Yang naaresto ng mga otoridad sa NAIA kagabi. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President-elect Prabowo Subianto magpupulong sa Malacanang mamayang hapon. At presyo ng langis inaasahang tataas o walang magiging paggalaw sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 20, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinatawan ng contempt ng House Quadruple Committee o Quadcom si Alice Guo, ang sentro ng kontrobersiya kaugnay ng illegal pogos. Ihilingin naman ng 4 House panel sa korte na mailipat ang kustodiya ni Guo mula sa Philippine National Police patungo sa Kamara. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Hindi napigilan ng mga mambabatas sa Kamara na mainis kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na sentro ng kontrobersya ng illegal pogos. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si Guo sa House Quadruple Committee o Quadcom. Gaya sa Senado, maraming mga tanong ng mga kongresista ang hindi rin ito sinagot dahil sa paggiit ng karapatan laban sa self-incrimination sa gitna ng patong-patong na kasong kinakaharap nito. Kaya naman pinatawan na ng contempt ng House Quadcom si Guo. With the indulgence of Kong Doming, I move to cite Alice Guo in contempt in violation of our Section 11, Paragraph C. There's So move, Mr. Chairman. and this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Alice Guo aka Goa Ping is cited in contempt. Susulatan ng Quadcom ang Valenzuela Regional Trial Court upang hilingin ang kustodiya ni Guo mula sa Philippine National Police patungo sa Kamara. We will write the Honorable RTC Branch 282 in Valenzuela City that after the said hearing, the authority to take custody of the person of Ms. Guo be transferred from the Philippine National Police to the House of Representatives. Hindi naman alam ni Guo na mga kriminal ang ilan sa kanyang mga business partner. Partikular na ang dalawang incorporators ng Baofu Corporation kung saan stockholder ang dating alkalde. Sinasabing guilty ng forgery at money laundering ang dalawang ito sa Singapore. Doon sa question nyo po na bakit po ako nakipag-ugnayan sa mga kriminal, Your Honor, hindi ko po alam sila ay kriminal. Ang nakilala ko po dyan is Huang Ziyang. Way back 2017 or 2016. Ilang kongresista ang naniniwala posibleng may kaugnayan si Guo sa isang crime syndicate sa China. Mariin namang itinanggi ni Guo na may dating hepe ng PNP na tumulong sa kanyang makatakas paalis ng Pilipinas. Hindi po yan totoo. Yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Kaya ayoko po pag-usapan po sa public. Hindi na pumayag ang Quadcom na magkaroon ng executive session kay Guo matapos nitong manindigang walang opisyal ng gobyernong tumulong sa kanyang makaalis ng bansa. Inihayag din itong isang foreigner umano ang nagtatangka sa kanyang buhay. Sa pagdinig ng Quadcom, nanindigan si Guo na isa siyang Pilipino. Bakain ako ng hopya, oh. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Hindi Chinese po. ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya?
Samantala, sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya ni Go, hindi pa ito nakatitiyak sa kanyang political plans. Ito ang sagot niya ng tanungin kaugnay ng 2025 midterm elections. Malapit na po ang filing. Malapit na po ang filing ng mga kandidato. May balak po ba kayong tumakbo pa na mayor ng Bamban Tarlac? Your Honor, as of the moment po, wala pa po akong definite po na decision for that po. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na pathological liar si Cassandra Leong nang muling humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Bunsod naman ng pagsisinungaling nito, pinatawan ito ng ikalawang contempt ng 4 House panels. Nagbabalik si Rosa Licoz. Muling humarap sa House Quadruple Committee si Cassandra Ong, ang 24-year-old na negosyanteng pinaghihinala ang sangkot sa operasyon ng iligal na pogo. Ito ang unang pagkakataong magkasamang dumalo sa pagdinig ng Quadcom sina Ong at dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Incorporator si Ong ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga at kasalukuyang nakadetine sa Kamara matapos ma-cite in contempt. Nobya si Ong ng kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Sa ika-6 na pagdinig ng Quadcom, kinumusta muna ang kanyang kalagayan matapos ma-confine sa ospital ng ilang araw dahil sa mababang blood pressure at blood sugar level. Hindi naman nakapagpigil ang isang kongresistang punahin si Ong at tawaging isang pathological liar o labis sa pagsisinungaling. Miss Cassandra Ong, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong health? Good afternoon po. Okay lang po. Okay ka na? Yes po, yung Mr. blood Chair. pressure mo hindi na bumababa? May maintenance naman po. Very troubling sa akin as a mother and as a doctor. Napakamatik nung pagsisinungaling ni Miss Cassie Ong. When she was asked low sugar, agad-agad nakasmile pa with all the eyes. Walang problema kasi may maintenance. In other words, Mr. Chair, I hope I'm wrong, but her actuations and her actions reflects a complete picture of a pathological liar. Binusisi rin ang ilang graduation pictures ni Ong, pero anya, elementary ang natapos nito at hindi nakapagtapos ng high school. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Ay, ito. Mukhang high school graduation yata to o college. Eh. Can we ask the page to please show this to Miss Cassie Ong? Anong school to? Public school po yan, ALS po. Pero po, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. Oh, pero yung ALS, di ba, high school yan? Di ba yung pang high school yung ALS, di ba? Parang, Alternative Learning System, di ba? So, meron kang, nakarehistro ka no, sa DepEd na nag-avail ka ng ALS. hindi ko po sure, Hindi. Mr. Chair. Kasi, paano ka naka-enroll sa ALS kung hindi ka, kasi pag nag-enroll ka, syempre, mariregister yung pangalan mo ron, di ba? Di ba? Opo. Mr. Mr. Chair. Ganda nga ng picture mo rito, graduate ka, oh. High school graduation picture nyo to. So, Sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan. kasi uniform yata ito ng Chiang Kai-shek. Hindi ba? Hindi ka ba sa Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek Award. Meron ka pang award dito, merong... Oo. So, ito, bakit ka may ganitong picture? Saan mo ginamit yung picture na yan? Na nakatoga ka? Wala lang, para lang meron ka lang profile pic. Bali po, I think graduation po ng ALS noon. Tapos, pumunta lang po ako. Tapos, sakto may So, sumali ka lang sa picture. Opo. Oo. Tapos, Pero hindi mo natapos yung ALS mo. pumasok lang ako.
2 beses, 3 beses kasi gusto ko lang po i-try. Natatandaan mo yung pangalan ng teacher na napasukan mo? Hindi Ma'am, mo- Ma'am Daisy? Daisy. Opo. So, wala ka ring teacher na Rubilin ng pangalan? Wala, no? Sige. Inusisa ng isa pang kongresista kung saan nag-aral si Ong. Gayunman, ilang beses nitong sinabing hindi niya na maalala. Sabi mo, nag-alas ka, tapos ngayon, ilang beses ka lang pumasok. Tinatanong kita ngayon kung anong school. Ay, bakit incriminating ba yung tanong ko? Ay, pwede ba yun? You're lying. You're lying, Miss Cassandra Ong. Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko lang po talaga matandaan. Hindi nga eh. Ako po yung matanda na eh. Pero alam ko pa rin kung saan ako nag-graduate ng elementary school. Alam ko rin kung anong buwan at taon ako kinasal. Tapos ikaw, batang-bata ka pa, hindi mo alam kung saan ka nagtapos. Anak ng tinapay naman, oo. Bunsod nito, pinatawan na ng ikalawang contempt si Ong. Pagkatapos ng 30-day detention sa House Detention Facility, ililipat si Ong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Doon ito mananatili sa loob ng panibagong 30 araw. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng show cause order ang House Quad Committee sa may bahay ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque na si Myla Roque. Ito ay matapos hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara sa kabila ng imbitasyon sa kanya ng komite. Kaugnay pa rin ito sa pagkakadawit ng pangalan ni Attorney Harry Roque sa kontrobersyal na illegal pogo. Since Myla Roque has been invited in the previous hearing and the documents being requested or ordered to Mr. Harry Roque with regards to the medical certificate of Ms. Myla Roque submitted in this committee, Mr. Chairman, I so move that we issue a show cause order for Ms. Myla Roque. May hawak na umanong lead ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa posibleng lokasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay CIDG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, may maganda na silang development sa paghahanap sa dating opisyal. Gayunman, tumanggi itong magbigay ng karagdagang impormasyon. Binavalidate yung lead, yes, tama yun, yung na-interview natin sa kabila, na do ang lead na yun, doon mag-uumpisa. And then, i-validate, and then pag positive na, then mas, na tayo, ma-reveal na natin yun. Inaasahang haharap mamayang hapon sa Valenzuela Regional Trial Court si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa arraignment sa kasong graft. Ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan live. Lea, anong oras ba itong nakatakdang arraignment ni Alice Guo? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakatakdang ang humarap itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Valenzuela City Regional Trial Court, Branch 95, para mabasahan ang sakdal ngayong araw. Ito'y makaraang ilipat sa Valenzuela RTC ang kasong graft na inihain ng DILG laban kay Guo mula sa Capas Regional Trial Court sa Tarlac. Kasunod na rin ng kahilingan ng Department of Justice sa Korte Suprema. Ayon, Aga, sa legal counsel ni Guo na si Attorney Stephen David, 1:30 mamayang hapon ang itinakdang arraignment laban kay Guo sa naturang kaso. Dahil dyan, asahan na ang mahigpit na seguridad na ipatutupad ng Philippine National Police sa paghahatid kay Guo mula dito sa Custodial Center sa loob ng Campo Crame patungong Valenzuela RTC at sa pagbalik nito. Maliban sa kasong graft, Aga, naghain din ang DOJ ng kasong human trafficking laban kay Guo sa Pasig City Regional Trial Court. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission kagabi sa NAIA Terminal 3 si Yang Jianxin na kilala rin bilang Tony Yang.
Si Yang ay ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte. Hinuli ito dahil sa mga paglabag sa immigration law. Binigyan ng Department of Justice ang mga foreign POGO workers sa Pilipinas ng hanggang October 15 para voluntaryong umuwi sa kanilang bansa. Ito ay dahil simula sa October 16 ay ibababa na sa tourist visa ang mga 9G visa ng mga nasabing manggagawa. Kapag nangyari ito ay kinakailangan nilang umalis ng Pilipinas sa loob ng 60 araw at kung hindi ay mahaharap sila sa involuntary repatriation. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na total POGO ban sa bansa bago matapos ang taon. Dumipensa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa naging pahayag ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na pinapupunta umano siya sa Camp Crame para patayin. Ayon kay Senator Bato, hindi kapani-paniwala ang pahayag na ito ng dating alkalde. Ang detalye, alamin natin kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, kinumpirma ba ni Senator Bato de la Rosa ang iba pang pahayag ni Mayor Mabilog kaugnay sa imbitasyon sa kanya sa Camp Crame? Agatugma naman ang kwento ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa dating Philippine National Police Chief, bago mawala si Mayor Jed Mabilog, tumawag ang alkalde sa senador upang dahil lubang nababahala umano ito para sa kanyang kaligtasan. Ani Senador de la Rosa, sinabihan niya si Mabilog na ang pagkakilala niya sa nooy alkalde ng Iloilo City ay mabait siya na mayor at tumutulong sa anti-drug efforts ng PNP. Kaya kung natatakot anya si Mayor Mabilog ay pumunta siya sa Crame at titiyakin ni Senador Bato na walang mangyayari sa kanya. Kukumbisihin din anya nito ang nooy Pangulong Rodrigo Duterte na matino siyang tao. Ayon kay Senador De La Rosa, kinumpirma noon ni Mayor Mabilog na pupunta ito sa Camp Crame. Ngunit pagkalaunan, tumawag ulit si Mabilog na sa nooy dating Chief PNP Bato de la Rosa na hindi na daw siya pupunta sa kanya alinsunod sa payo umano sa kanya. Hindi lang anya sigurado kung sinabihan ni Mabilog si Senador de la Rosa na lilipad na siya papuntang Japan o natanggap na lang nito ang impormasyon pagkalipas ng insidente. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, very incredible naman yung na napapuntahin niya si Mabilog sa Camp Crame para patayin. Aga nakipag-ugnayan na rin ng UNTV News and Rescue kay Senador Bato de la Rosa para sa iba pa nitong pahayag kaugnay ng sinabi nga ni Marbil at ng iba pang mga issue. At inaasahan natin na magpapaunlak ng panayam ngayong araw si Senador de la Rosa. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pansamantalang nakalaya si dating Budget and Management Procurement Service Executive Director Lloyd Christopher Lao matapos magbayad ng piyansa. Naaresto si Lao sa Davao City nitong Miyerkules sa bisa ng arrest warrant kaugnay ng kinasasangkutang kasong katiwalian dahil sa umano'y maanumalyang pagbili ng COVID-19 supplies sa kasagsagan ng pandemya. Gayunman, agad din itong nakalaya mula sa pagkakaditine matapos magpiyansa ng 90,000 pesos sa korte. Ngayon, nasa labas naman na siya, no? Nakapag-bail na siya. And that's right niya naman yon. Then siguro, para sa akin, itutuloy pa rin siguro yung kaso nila. Si Lao ay nahaharap sa kasong graft sa Sandigang Bayan kasama si dating Health Secretary Francisco Duque III dahil sa umano'y irregular na paglilipat ng mahigit sa 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa PSDBM para ipambili ng COVID-19 kits noong taong 2020. Awak na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group
ang isang umano'y dating miyembro ng Angels of Death na nagsilbing informant hinggil sa sinasabing armed group di umano ni religious leader Apollo Kibuloy. Ayon sa CIDG Region 11, kinukumpirma na nila ang impormasyon na nasa 50 umano ang mga miyembro ng naturang grupo at nasa Davao Region pa ang mga ito sa ngayon. Narito ang report ni Lane Moreno. Kinukumpirma na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang impormasyong may mga retiradong pulis at sundalo umano sa hanay ng sinasabing Angels of Death ni Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bernard Pagaduan, officer in charge ng CIDG Region 11, base ang impormasyon sa isang umano'y dating miyembro ng grupo na hawak na ngayon ng PNP. Bine-verify pa natin, lalo na kung meron sila talagang kinalaman, kasi based sa revelation naman niya, some of them may mga ginawang pagpatay, pero we will just still have to validate that information. Sa impormasyon ng CIDG-11, nasa 50 umano ang miyembro ng naturang grupo at ilan sa mga ito ay dating pulis at sundalo. Sinasabing armado rin ang mga ito kaya inaalam na ng mga otoridad kung may nakarehistrong baril ang mga personalidad na sinasabing bahagi nito. Meron na kaming report niyan at meron na kaming hinahanap at meron na kaming bine-verify na mga names of those persons or personalities na allegedly members ng Angels of Death. More or less nasa yung binigay sa amin, yung informant namin ang binigay sa amin nasa more or less 50. So dito pa sila? Yes, nasa Davao Region. Una nang sinabi ng pambansang pulisya na iniimbestigahan nila ang aligasyong ginagamit umano ni Kibuloy na panakot ang Angels of Death upang wag magsumbong ang mga biktima ng pang-aabuso. Itinanggi naman ng kampo ni Kibuloy ang paratang tungkol sa private army at iginiit na mayroon lamang prayer warriors ang religious leader. Lalain Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabuhayan ng pag-asa ang pamilya ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa pagkakaaresto sa dating pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ng dalaga. Gayunman, masama ang loob ng pamilya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang biktima. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Nakakulong na sa Balayan Municipal Police Station ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Ayon kay Police Regional Office 4A spokesperson, Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, magkahiwalay na nahuli sina dating Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay noong September 14 sa Balayan, Batangas sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Same case po. Ito po ay nung November 13, 2023, pero na-release po sila. Na-dismiss po yung complaint due to insufficient evidence. Pero nag-motion po tayo, motion for reconsideration na na-file last May 23. At ito nga po ay na-approve naman po ni Honorable Dulce Recafoliar po ng Regional Prosecutor for San Pablo, Laguna at nagkaroon po sila ng warrant of arrest para po sa nasabi pong crime. Naghihintay pa ng commitment order ng PNP mula sa korte para malaman kung saan ikukulong ang dalawa. Ang pamilya ni Catherine nabuhayan ng pag-asa sa pagkakaaresto sa mga suspect. Subalit, mayroon silang apela kay De Castro. Wala ko man akong ibang hinihiling kundi ang sabihin nila yung totoo, kung nasaan ang aking anak, kung anong ginawa nila, kung saan nila dinala. Yun na ang ma'am. Sa simula ma'am, wala na po akong hiniling na iba, kundi ang malaman kung nasaan po ang aming anak. Ang PNP, hindi pa rin umano tumitigil sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Habang tumatagal po, nagiging slim po yung chance natin. Pero still po, syempre po, we're still hoping na makita po natin si Miss Catherine. Pero syempre po, nag-expect din po tayo ng worst.
Patuloy namang umaasa ang pamilya ni Catherine na isang araw ay uuwi din ito sa kanila sa kabila ng halos isang taon na nitong pagkawala. Hindi ko alam kung minsan kung ano yung talagang totoo ba talaga, kung wala na siya, kung ano man. Pero hindi ko talaga isinasaisip, ma'am eh. Talagang ayaw ko ilagay sa loob ko na wala na siya. Pero naasa ho ako, ma'am. Kung ano man po ang magiging kahihinatnan, ma'am, nandoon ho yung pag-asa na isang araw, baka bumalik pa rin sa amin, ma'am. Si Catherine ay huling nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12, 2023. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Indonesian President-elect Prabowo Subianto sa Malacanang ngayong araw. Ang detalye, alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, ano yung inaasahang matatalakay sa pagpupulong ng dalawang lider? Atin pong babalikan ang ulat na yan ni Nel Maribuhok. Sinimulan ng tukuyin ng Philippine National Police ang mga lugar na may history ng election-related violence noong nakaraang taon. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 midterm election. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, posibleng mas magiging magulo ang parating na local elections kumpara sa mga nakaraang halalan dahil mas mataas na emosyon at mahigpit ang labanan sa politika, lalo na kung magkakakilala, magkakamag-anak at magkakaibigan ang tatakbong kandidato sa iisang bayan. Ang directive ni Chief PNP, this early, the commanders on the ground should identify yung mga possible na merong intense political rivalries, saan yung mga possible potential election areas of concern, para this early po ay nakikipag-coordinate na sa COMELEC for purposes of providing them some information so that pagka naglabas na po ng categorization. Sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na wala silang pondo para mabigyan ng dagdag na honoraria ang mga guro na magsisilbi bilang Electoral Board member sa darating na 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ito ang naging epekto sa malaking halaga na tinapyas sa kanilang 2025 proposed budget. Narito ang report ni Dante Amento. Dismayado ang Commission on Elections o COMELEC dahil walaan niya silang maibibigay na dagdag honoraria sa mga guro na magsisilbi sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Hindi na rin sila mabibigyan ng support staff bunsod ng kakulangan ng pondo. Yung may expect na dagdag na 2,000 doon sa Barangay and SK ay mawawala po. At the same time, wala na rin pong support staff at iba pang mga components. Sa pagdinig kahapon sa Senado ng 2025 proposed budget ng komisyon, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, ito ang resulta matapos matapesan ng malaking halaga ang kanilang panukalang pondo. Humingi ng 49.7 billion pesos na budget ang komisyon sa Department of Budget and Management o DBM. Subalit tinapesan ito ng 14.2 billion pesos kaya naging 35.4 billion pesos na lamang. Samantala sa panukala nilang 11.981 billion pesos na pondo para sa 2025 barangay at SK elections, 11.591 billion pesos lang ang binigay ng DBM o may kaltas na 8.299 billion pesos. Kaya paliwanag ni Garcia, wala silang mapagkukunan para sa dagdag honoraria ng mga guro. Naunawaan po ng Commission on Elections ang fiscal space na napakaliit na talaga namang ang dami po kasi nangangailangan din na ahensya na napaka-importante. Pero sana naman po, wag naman ma-set aside yan ang ating halalan sapagkat napaka-importante po ito. Lalo po ang kapakanan ng mga guro, bayani po natin na naglilingkod sa araw ng halalan. Kaugnay nito, dismayado rin si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Gagawaan niya siya ng mga pagbabago o amendments sa budget ng COMELEC.
Lusot na sa debate sa plenaryo sa Kamara ang proposed 2025 budget ng komisyon. Samantalang sa Senado naman ay pasado na rin ito sa committee level. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit isang linggo na lamang ang nalalabi at magsisimula ng muli ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC filing para sa mga nais na kumandidato sa 2025 national and local elections. Paalala ng Commission on Elections, maging maingat at tapat sa ihahaing COC. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ano ba ang paalala ng COMELEC para sa mga maghahain ng COC? Lalo na at malapit na uli yung filing niyan. Magandang tanghali aga, may ilang mga mahalagang bagay nga na dapat tandaan ang ating mga kababayan sa pag-accomplish ng kanilang Certificate of Candidacy o COC bago ito ihahain sa Commission on Elections o COMELEC. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 11045, October 1 hanggang 8 ang COC filing para sa mga tatakbo sa national at local positions. 5 kopya ng COC ang dapat i-fill out kasama na ang Certificate of Nomination and Acceptance o itong tinatawag nilang CONA kung kinakailangan. Sa Section 35 ng resolusyon ng komisyon, nakasaad dito ang mga importanteng nilalaman ng COC under oath. Ibig sabihin, ito ay panunumpaan ng isang kakandidato. Kabilang na rito ang citizenship na dapat siya ay Pilipino o naturalized citizen. Hindi dapat nahatulan sa isang kaso na ground para tuluyang madiskwalipika sa pagtakbo bilang isang kandidato. Hindi dapat immigrant o residente ng ibang bansa at maraming iba pa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, mahalagang tiyakin ng ating mga babayang kakandidato na lahat ng ilalagay sa kanilang COC ay tapat at totoo. Maaari niyang makasuhan kapag nagsisinungaling sa COC, lalo na ito ay pinanunumpaan. Hindi po basta-basta yung Certificate of Candidacy. Maaaring simple ang mga katanungan, pero malalim ang implikasyon. Pag kayo nagkamali, nagsinungaling, misrepresentation, pwedeng i-cancel ang candidacy, pwedeng ma-disqualify at pwedeng makasuhan ng perjury and misrepresentation. Napakadaming effect po ang pagkakamali sa pag-accomplish ng COC. Inihalimbawa ni Garcia si dismissed Mayor Alice Guo kung saan nahaharap sa reklamong material misrepresentation dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kanyang COC nang sabihin niyang siya ay Pilipino. Dagdag pa nito, inaasahan na sa susunod na linggo ay mayroon ng desisyon ang kanilang law department kung dapat nga bang kasuhan sa korte ang dating alkalde. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Indonesian President-elect Prabowo Subianto sa Malacanang ngayong araw. Balikan natin ang live report ni Nel Maribuhok. Nel, ano yung inaasahang matatalakay sa pagpupulong ng dalawang leader? Yes, Aga, inaasahan nga tatalakayin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President-elect Prabowo Subianto ang lalo pang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Kasama mamaya sa Malacanang sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Teodoro. Pebrero nang magkausap sa telepono sina Pangulong Marcos at ang incoming President at Defense Minister ng Indonesia. Sa ilalim ng administrasyon ni outgoing President Joko Widodo, lumagda ang Pilipinas at Indonesia sa plan action para sa 2022 hanggang 2027. Bukod sa pang-ekonomiya, nakapaloob sa plan of action ang kooperasyon ng dalawang bansa ukol sa political at seguridad, border issues, regional at global issues, people-to-people exchange at iba pa. Nangako rin ng Indonesia na makikipagtulungan sa ASEAN member states para maisapinal na ang Code of Conduct sa South China Sea. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Matapos ang ilang magkakasunod na linggo ng oil price rollback, posibleng tumaas o walang magiging paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaaring tumaas ng 40 sentimos kada litro o walang magiging paggalaw sa presyo ng diesel. Habang posible namang madagdagan ng nasa 40 hanggang 90 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina.
at 20 sentimos na dagdag o walang magiging pagbabago sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, September 24. Pinilahan ng ilang mga residente sa Maynila ang rasyon na tubig ng Maynilad dahil hindi pa rin naibabalik ang supply ng tubig sa lugar. Ito'y matapos na masira ang tubo ng Maynilad kahapon na tinamaan ng isang third-party contractor na gumagawa ng drainage system. Mula sa Tondo, Maynila, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kumusta na yung sitwasyon dyan at may information na ba mula sa Maynila at kung kailan maibabalik yung supply ng tubig dyan sa mga residente? Aga ngayong tanghali ay naunti-unti nang naibabalik yung supply ng tubig dito sa mga residente sa area ng Maynila dahil nakumpunin naman na ng Maynila yung tubo. Pero kaninang umaga, early morning, naranasan pa ng mga residente na pumila doon sa mga rasyon ng tubig dahil wala pang supply ng tubig kaninang umaga. Pumipila pa kanina sa mga rasyon ng tubig ang mga residente sa Tondo, Manila para makakuha ng supply ng tubig. Ito'y dahil wala pa rin silang supply dahil sa nasirang tubo ng tubig sa kanto ng Recto Avenue at Delpan. Kagabi, na-welding na yung parte ng tubo na nabutas at nadadaluyan na ulit ito ng mga tubig. Bandang alas 8 ng umaga kanina ay nagkaroon na ng supply ng tubig yung mga area dito sa Maynila. Bagaman sa ngayon ay mahina pa lang yung lumalabas na tubig sa kanilang mga gripo at medyo malabo pa. Main pipeline itong nabutas na may diameter na 2.2 meters. Kasya dyan yung isang maliit na sasakyan. Ayon sa Maynilad, nasa 300,000 din na mga consumer nila ang naapektuhan nitong nabutas na tubo. Mula yan dito sa Maynila hanggang sa mga syudad sa southern part ng Metro Manila at ilang pang bahagi ng Cavite. Ayon sa Maynilad, mamayang alas 8 ng gabi, pwede na ring maibalik ng maayos yung supply ng tubig sa lahat ng naapektuhan. Habang wala pang supply ng tubig sa ibang mga lugar, ay magrarasyon muna ang Maynilad gamit ang 66 nilang mga water tanker. Ayon sa Maynilad, posibleng pagbayarin nila ng danyos yung third-party contractor ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil nga dito sa nabutas na tubo. At nakikipag-ugnayan na sila sa MMDA kaugnay nga niyan. At humihingi sila ng paumanhin doon sa mga consumer na naapektuhan nitong nasirang tubo at nawala ng supply ng tubig. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Tondo, Manila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nag-ikot ngayong araw ang Department of Trade and Industry kasama ang Quezon City Local Government sa ilang tindahan sa Cubao, Quezon City. Layo nito na ma-monitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin at kung nasusunod ba ang itinakdang suggested retail price ng DTI. Mula sa Cubao, Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, kamusta yung ginawang pag-iikot ng DTI at QCLGU at mayroon ba silang na-monitor na mga nag-overpricing? Aga sa ginawa ng market monitoring kanina ng DTI at Quezon City Local Government dito sa ilang pamilihan sa Cubao, Quezon City, naging maayos naman yung kanilang pag-iikot at kung saan wala naman silang nakita na mga tindahan na lumabag dito sa suggested retail price na itinakda ng DTI o kaya naman nagtatakda ng overpricing. Ilan sa mga pinuntahan ng DTI at Quezon City Local Government ay ang mga tindahan ng prutas, bigas, karne at maging ang isang grocery store dito sa Cubao, Quezon City. Nag-ikot kaninang umaga ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry at QC Local Government para i-monitor ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa lungsod. Ito ay 2 araw bago matapos ang ipinatutupad na price freeze ng DTI matapos nga ang deklarasyon ng state of calamity sa National Capital Region, halos 2 buwan na ang nakakaraan. Bahagi rin ito ng inisyatibo ng ahensya na tiyakin ang
pagkakaroon ng abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng mga bagyong nagdaan sa bansa. Batay sa assessment ng DTI, sumusunod naman ang mga tindahan sa suggested retail price na itinakda ng ahensya at ayon din sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, mayroon din silang sariling grupo na tumututok sa pagmomonitor ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa lungsod, kaya nakatitiyak sila na walang overpricing na nagaganap sa mga pamilihan sa nasabing lugar. Bukod dyan, Aga, idinagdag din ng DTI o binigyang diin ng ahensya kanina na hindi lang ngayong araw yung ginagawa nilang market monitoring o pag-iikot sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Ginagawa nila ito weekly para ma-monitor yung presyo at supply ng basic necessities at prime commodities sa mga supermarket o grocery stores dito nga sa ating bansa. Siniguro naman nila na kung may mahuhuli sila na lalabag sa suggested retail price na kanilang itinakda o kaya yung mga nagpapataw ng overpricing ay pagmumultahin o maharap sa mga kaukulang kaso yung mga lalabag. Ayan muna ang update dito sa Cubao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Binuksan na ng Department of Agriculture Bicol Region ang kauna-unahang bamboo curing facility at nursery sa bayan ng Bula sa Camarines Sur. Ang proyekto ay bahagi ng selebrasyon ng World Bamboo Day ngayong Setyembre. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ilang ektarya ba ang pwedeng pagtaniman ng kawayan dyan sa binubuksang pasilidad? Yes, Aga, tinatayang nasa 100 hektarya ano pa yung sakop ng bamboo plantation na matatagpuan nga doon sa Bula, Camarines Sur. Sa 33 barangay sa bayan ng Bula, 20 dito ang may taniman ng mga kawayan. Binuksan na nga ng kamakailan ng Department of Agriculture o DA Bicol ang kauna-unahang bamboo curing facility at bamboo nursery sa Ombaw Heights, bayan ng Bula sa Camarines Sur. Sa ilalim ng High Value Crops Development Program ng DA na turnover na pasilidad na nagkakahalaga ng 6.5 milyong piso sa samahang organisasyong pangkalikasan. Ayon kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla, kilala ang bayan ng Bula sa pangunahing producer ng bamboo cups at mga furnitures na gawa sa kawayan. Kaya naman ito ang produkto ng Bula sa OTOP o One Town, One Product ng naturang bayan. Ang kawayan ay tinaguriang super grass na fastest growing plants na pwedeng tumubo ng hanggang 3 pie kada araw. Sa Tayan, DA Bicol, pinakamaraming tanim na naman na puno ng kawayan sa barangay Ombaw Heights, kaya dito tinayo ng DA ang pasilidad. Inilaan ng ahensya ang nasa 4.2 milyong piso sa bamboo facility, habang ang 2 milyon naman ay mga equipment para sa pag-umpisa ng asosasyon sa paggawa ng iba't ibang produkto mula sa kawayan. Hinikayat din ng DA Bicol ang mga pagsasaka na ibahagi ang kanilang mga kaalaman dahil may potensyal na maging isang export products ang kanilang mga produkto upang maabot na maging world-class quality at maging industriya sa rehiyon. Nabalita mula sa Bicol Region, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mapabibilis na ang collaboration sa pagitan ng Baguio City LGU, Baguio City Police Office at ng Members Church of God International. Kasunod ito ng pagsasagawa ng MOA at MOU signing para sa epesyenteng pagbibigay ng serbisyo publiko sa mga nangangailangan sa City of Mines. Narito ang report ni Grace Doctolero. Itong relationship natin sa MCGI dates back from the time na we started working closely with them, especially dito sa medical mission na to. Since 2020 pa, nung panahon pa ng pandemic. Noong una, hindi pa ganun katindi yung pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Pero nung tuloy-tuloy,
every October pa lang nagpaplano na kami for the following year, ano? Kaya mas marami silang natutulungan ngayon ng mga communities sa buong syudad ng Baguio. At hindi lang sila dito sa Baguio, maabot pa sila hanggang Itugon at ibang lugar pa ng Benguet. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa Diyos at meron po tayong MCGI at nandito po si Brother Daniel. Mula nang nakilala ko po sa munisipyo ng Itugon, ang dami po silang naitulong. Kaya sinasabi ni Kuya Sir Rason kanina, yung ambulance po na binigay sa amin, yan po, existing po. Ginagamit po sa pahatid sundo po sa mga kidney patient po sa dialysis center po ng Itugon. At saka hindi lang po yun, marami pong binigay po sa amin sa Itugon. Lahat po ng barangay ko ay nagbigay sila ng medical mission. Yung ibang barangay, 2 bisis, may 3 yata pa. Hindi naalalahanin pa ni Police Corporal Rita Segundo ang pambili ng nebulizer para sa kanyang mahal na nanay at ang pagpapacheck up sa kanyang anak. Kabilang kasi siya at ng kanyang pamilya sa mga nabigyan ng serbisyo medikal ng UNTV at ng Members Church of God International. Ayon kay Police Corporal Segundo, malaking tulong sa gaya nilang mga pulis na nabibigyang pansin ang kanilang pangangailangan. Bilang pulis, napakalaking tulong po talaga ito sa amin, lalo na yung mga dependents namin na nangangailangan sa financially talagang natutulong, lalo na sa mga nebulizer, mga wheelchair na yan. Malaking tulong po talaga sa amin. Maging si Mang Andrew, malaking tulong daw ang tungkod na ipinagkaloob sa kanya, lalo at hirap siya sa paglalakad. Dito inaramid ini okay very good. Ado matulungan ti kada kami nga pilpila when okay. I am very glad nga damot dito nga ti rebremit dito intinda nga kin. Higit pang mas maraming mga residente ng Baguio at police personnel na kagaya ni Rita at Andrew ang matutulungan dahil nitong September 15, nabuo ang isang makasaysayang partnership para mapahusay ang serbisyo publiko sa Baguio City. Ang MCGI, UNTV, ang LGU at ang Baguio City Police Office ay lumagda sa isang Memorandum of Understanding at Memorandum of Agreement para magbigay ng tulong sa higit 100 barangay sa City of Pines. Ngayon, alam na namin kung anong role talaga namin. Alam na rin ang role ng Philippine National Police. At iba talaga pag na-formalize yung collaboration. Mas madali ang mga permits, mas mapapadali yung paggamit din ng mga facilities, mas mapapadali rin yung paggamit ng aming mga, kung ano yung mga tulong o assistance. Nagkakaroon ng sistema. Despite na ginagawa naman natin dati, hindi na masyadong nahihirapan sa mga coordinations, sa mga pagtawag, na-establish na natin na-streamline yung mga activities both from the Baguio City Police Office and the MCGI and UNTV. Layunin ng aktibidad na mapalawig at mapaigting pang pagtutulungan o collaboration ng lokal na pamahalaan, pulisya, UNTV at ng MCGI upang maabot ang mas maraming pagkaawang gawa at mapalakas ang pagbibigay ng serbisyo publiko lalo na sa mga higit na nangangailangan. Bakit po namin ito ginagawa? Ano po ang aming pinanggagalingan?
Wala po kaming ambisyon politikal, wala kaming ambisyon na kung ano paman. Ang ambisyon po namin sa buhay, sa tulong at awa ng Panginoon, ay makarating doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, ito ang aming pinagsisikapan. Sa tulong at awa ng Diyos, amin ding ipagpapatuloy. Pinasimulan nito noon pa ni Brother Eli Soriano. Subalit, ang paggawa po na ito ay hindi natitigil. As a matter of fact, lalo pong lumalawig, hindi lamang dito po sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasabay ng aktibidad nagsagawa rin ng Medical Outreach Program ang MCGI. Pangunahing pinagsilbihan sa aktibidad ang mga police personnel sa Baguio City Police Office at ang kanilang mga dependents. Aabot sa higit 2,500 benepisyaryo ang napagkalooban ng serbisyo gaya ng free medical consultation, libreng gamot, optical, dental, physical therapy, acupuncture, haircut, free store, feeding activity at maging ng libreng legal consultation. Bukod dito, nabigay rin ng medical equipments ang MCGI gaya ng nebulizer, wheelchair, tungkod at relief goods. 322 pairs naman na rin boots ang ipinagkaloob sa mga field personnel ng BCPO na magagamit nila sa pagsiservisyo sa kanilang pang-araw-araw na pagsisilbi. Ang araw ay nagwakas sa diwa ng pagkakaisa at pag-asa na nagpapaalala sa lahat ng naroon sa pamamagitan ng pagtutulungan at pakikiramay. Maaari nilang harapin ang mga hamon at lumikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Ang mga samahan na nabuhay hindi lamang nagbago ng mga buhay, ngunit nagbigay din ng inspirasyon sa isang kolektibong pananaw ng isang matulungin at matatag na komunidad. Sa ngalan po ng Siyudad ng Baguio at ang ating pong gobyernong lokal ng Siyudad ng Baguio, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Unang-una po sa ating Panginoon, salamat sa Diyos. Yan po ang aking natutunan sa MCGI. Sa tuloy-tuloy na pagbibigay po nyo ng serbisyo sa Siyudad ng Baguio, sa amin pong mga residente, sa ating pong mga sinasakupan, dahil po hindi lang ito sa pagpapalaganap ng salita ng ating o banal na salita ng ating Panginoon, kundi rin po sa inyong tulong para maapaayos, lalo po sa mga nangangailangan, maayos po yung kanilang mga kabuhayan. Alam niyo, Brother Daniel, isa lang po masasabi ko sa mga miyembro ng MCGI. Napaka-sincere ho nila. Napakasipag nila. At higit sa lahat, mapagkumbaba. Bilang mga members ng Church of God na kumikilala sa disiplina at prinsipyo na sinusunod ng members ng Church of God, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. At umaasa po kami sa aming maliit na magagawa at maitutulong sa Siyudad ng Baguio. Dadating ang panahon, ang Siyudad ng Baguio ay magiging tanyag din na isang bayan sisikap na gumawa ng mabuti sa lahat ng ating mga kapwa. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok lamang po na balita, naglabas na ng warrant of arrest ang Pasig Regional Trial Court kaugnay sa qualified human trafficking case na isinampa laban kay dating Mayor Alice Guo. Kaugnay nito, iniutos na rin ng korte ang paglilipat kay Alice Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito ang Balita. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 41, versikulo 1, na nagsasabi, "Mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.